Hello mga po mga anak, kumusta kayong lahat? So papunta ako sa simbahan ngayon, pero maaga pa kaya share ko muna yung chapter 5. Meron ako chapter 5. Okay, chapter 5 ng OFW sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mga kwento ng sakripisyo, tukso at pagbangon. Okay, chapter 5. Ang sakripisyong hindi nasuklian. May isang ina na hindi sumuko sa hirap ng buhay. Hiwalay sa asawa at iniwan sa kanya ang responsibilidad ng 3 anak. Walang maasahan sa ama, walang sustento, walang pakialam. Kaya ang ina, siya ang naging lahat. Siya ang naghanap ng paraan, siya ang nagtiis, siya ang lumaban. Hanggang sa nagdesisyon siyang mangibang bansa. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Sa bawat araw sa ibang bansa, todo kayod siya. Walang pahinga, walang reklamo, lahat para sa mga anak. Pinag-aral, pinakain, binigyan ng mas magandang buhay, akala niya sapat na yon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, may kulang. Ang mga pangaral, ang gabay, ang presensya ng isang ina. Ang bunso unti-unting nagbago mula sa simpleng hingi, naging abuso, hingi dito, hingi doon. Hanggang sa dumating ang panahong nalulong siya sa droga. At mas masakit pa, nabuntis siya sa murang edad. Parang gumuho ang mundo ng ina nang mabalitaan niya ang lahat. Lahat ng pinaghirapan niya parang nawalan ng saysay. Lahat ng sakripisyo parang nabura ng isang iglap. Hindi niya kinaya ang sakit. Sa sobrang bigat ng kanyang dinadala, inatake siya sa puso. Isang ina na buong buhay nagbigay, ngunit sa huli, siya ay naubos. Pagninilay, reflection. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay. Ngunit ang pagbibigay ay dapat may kasamang gabay. Hindi sapat ang pera. Hindi sapat ang material na bagay. Ang mga anak ay nangangailangan ng presensya, disiplina at tamang pangaral. Sapagkat kung ang kamay ay laging nagbibigay ngunit hindi nagtuturo, maaring matuto ang anak na umasa ngunit hindi matutong lumaban. Ang sakripisyo ang mahalaga, ngunit ang paggabay ay mas mahalaga. Sapagkat ang tunay na tagumpay ng isang ina ay hindi nasusukat sa naibigay niya, kundi sa kung paano lumaki ang kanyang mga anak. Totoo yun, di ba? Ako, ito sasabihin ko sa inyo, sinabi ko to sa mga anak ko, na simpleng buhay lang tayo. Ang importante, nakakaraos tayo. May pambayad tayo sa upa, may pambayad sa kuryente, tubig, telepono, tapos pag-aaral. Yung mga ganon, importante, mga basic needs. Tapos hindi pwede na pagka humingi, lalo na kung maliit lang ang sweldo ko dito, no? Pag humingi, meron kasi mga kaklase, merong Sanrio, merong yung mga uso nung time na yon, 30 years ago. May Sanrio, may Benetton na, yung mga ganon. Aba, sabi ko, hindi yata uubra yun. Sabi ko, teka muna, magkano ba yun? Sabi ko, o di sige, sabi niya, mama, $65 yata. Di tinignan ko nga, $65. Sabi ko, o sige, bibigay ko yung $65, ibibili ko, pero yung budget, babawasan. O bahala ka na magpuno kung anong kulang. Kasi, maliit lang ang sweldo ko eh. Alam mo, sabi ng anak ko, mama, hindi namin kailangan, importante yung budget namin. See? Honestly, makikipag-usap ka ng maayos sa mga anak mo, hindi yung pagka humingi, bigay ka lang ng bigay. Unang-una, para sabihin nyo ang totoo, na hindi ganun kadali ang buhay ninyo sa trabaho ninyo, kahit na nasa ibang bansa. Yun nga yung sinasabi ko, akala ng iba, porque ng ibang bansa ka na, mayaman ka na.
magiging ano ka na, masosyal ka na. Ulul. Sorry. Honestly, naiinis ako sa ganun eh. Ako kasi talaga pinalaki ko yung mga anak ko ng simple. Pinapipili ko sila. Anong gusto nyo? Maginhawang buhay? Marangya na walang makain. Ano, papadala ko kayo ng pera para bumili lang kayo ng mga damit? Paano yung bayarin? Alam nyo, mas importante sa akin, safe ang mga anak ko. Meron silang tirahan na sarili nila na walang nakikialam sa kanila. Yung gano'n. Dahil disiplinado naman ang mga anak ko. Pinalaki ko ng maayos ang mga anak ko. At lagi ko sinasabi, hindi hadlang ang kahirapan. Ang importante, makontento tayo kung anong meron tayo. At saka priority. Ang priorities natin, makakabayad tayo ng upa. Yung mga ganun, yung mga basic needs. Ngayon, matatanda na sila. Tingnan nyo, marunong na sila mag-budget ng pera nila. Hindi ko yung pinakikialaman na sweldo nila. Tinutulungan ko pa rin sila kasi ang gusto ko sa kanila mag-ipon. Makaipon sila dun sa sweldo nila para pagka hindi na ako pwedeng magpadala ng pera, meron silang pera. Di ba? Natuto silang mag-ipon, sa totoo lang. Kaya nga, ito ang mga problema minsan ng mga nanay na sa ibang bansa. Isa rin, feeling mo, wala ka na nga na ibibigay na advice, wala yung presensya mo. Tapos, pag humingi ng pera, para lang tahimik yung buhay, yung ganon. I mean, bibigyan mo ng bibigyan. Hindi mo alam, napapariwara na pala yung anak mo. Kasi, pinasasa mo eh. I mean, hindi mo sinabi sa anak mo kung gaano kahirap ang buhay mo. Nagtatrabaho ka nga sa ibang bansa, lalo na domestic helper. Hindi alam ng iba, binubugbog sila ng amo nila. Dapat yun, alam ng mga anak ninyo yun para hindi sila hingi ng hingi. Magsikap sila. Mag-aaral ako ng mabuti para ng nanay ko makabalik na dito sa Pilipinas. Yung ganun, dapat ganun ang isip ng mga anak natin. Pero nasa sayo yun, nanay. Kung paano mo sasabihin sa mga anak mo, ipapaliwanag mo sa mga anak mo. Kasi hindi naman pwedeng, porque nasa, abroad ka na, magyayabang ka din. Nasa abroad ka. I mean, magkano ba ang sweldo dun sa abroad? Katulad ko, ako maliit lang ang sweldo ko nung nag-umpisa ako dito sa Amerika. Pero hindi ko pinasasa ang mga anak ko. Ang priority namin, mga bayarin, mga bills, survival. Ilang taon sila na ninirahan sa apartment nila? 25 anyos. Pero tingnan mo, tuloy-tuloy ang blessing ng Panginoon kahit pambayad ng upa meron, di ba? Kasi kontento, simple. Hindi nag-upgrade. Kasi kung mag-upgrade ka, ubos ang sweldo mo. Kulang pa ka mo. But anyway, nag-share lang ako. Kasi yan ang mga problema ng mga OFW na iba. Yung iba. Porque OFW na nasaan kang bansa? I mean, honestly, hindi ibig sabihin pagka napunta ka sa ibang bansa, magpapakasosyal ka na. Magiging marangya ng buhay mo, mag-upgrade ka na agad-agad. Hindi, ang priority muna. Mapatapos mo yung pag-aaral ng mga anak mo. Yun ang number 1. Tsaka meron silang magandang tirahan na safe sila. Yun, ang mga anak ko hindi talaga sila nag-asam. Hihirit sila. Sabi ko, pag may sobra ako, sige, papadalhan kita. Ganun, hindi yung kahit anong oras pag humingi, bibigay mo kaagad. Hindi mo nga alam kung ano nangyayari sa kanya, di ba? I mean, honestly, yan ang nakakalungkot. Ako, praise the Lord, simple lang ang buhay namin, pero maayos ang mga anak ko. Komportable kami. Hindi kami yung pasosyal na mga klase. Hindi namin feel yun eh. Kasabi ko nga sa kanila, ang iisipin ng tao, marami kang pera kung pasosyal ka, mamahalin mga gamit mo. Yung gano'n, kasi nga nasa abroad ka, akala ng iba, porque nasa abroad, marami ng pera. Naku, tumigil. Hindi nyo alam kung gaano kahirap magtrabaho dito. Kahit ito, Amerika na nga ito eh. Maswerte ka kung makakuha ka ng malaking sweldo. Pero kahit na malaki ng sweldo mo, huwag ka mayabang. Hindi ka dapat pumorma, hindi ka maging, tapos meron iba dyan, nanlalait pa. Sus Mariosep, patawarin sila ng Diyos. But anyway, God is good. Magdasal lang tayo palagi.
at manalig tayo sa Kanya. Maging faithful tayo sa Kanya at gumawa tayo ng kabutihan. Huwag tayong gagawa ng masama. Okay, mga apo, mga anak, mga OFW na ina, ayusin ninyo yung budget ninyo at pangaralan nyo pa rin ang mga anak ninyo. Kahit na sa telepono, andyan, marami ng ways di ba? Video call. In a nice way, kausapin nyo, ang hirap ng buhay ko dito ngayon, kaya kailangan magsikap tayo. Yung mga ganun. Hindi yung hayaan nyo sila. Kaya ako, yung mga anak ko nung maliit sila, hindi sila ng TV na may yung mga artista ng bata, di ba? Mga magagandang damit. Hindi ko yan pinapanood sa kanila. Ayoko sila maiinggit. Hindi uso ang inggit sa dugo namin. Kahit yung mga drama ng mga palabas, hindi pwede. Walang palabas na ganyan. Sabi ko, magdasal kayo, magbasa kayo ng Biblia, magsimba kayo. Yun ang priority ninyo. So anyway, thank you so much. At sana may napulot kayo sa aking kwento. Thank you. Bye now! Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig.